underground. Huwag masyadong atrabida o ako'y nagtataka, nagsasalita at halimaw sa panga. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we're back again mga ka-U3. I'm really happy to see you once again. It was a fruitful weekend po sa akin dahil ako po ay napunta sa Thanksgiving po ng MCGI. But anyway, kung ikaw po ay baguhan, welcome po. Tuloy po kayo sa ating channel. Ang atin pong channel ang ginagawa natin. Nabibigay tayo ng mga reaksyon, ng mga analysis, breakdown po ng mga debate, and usually mga religious debates. But for now, we'll be focusing on a theme dahil ngayon po ay Pebrero. Siyempre, panahon, buwan ng pagmamahal, ng pag-ibig. Ayan, pag-ibig. So, atin pong papanoorin ng isa pong sinend po sa atin na video request na naman po ulit, as usual. Ito po ay video request from a high school debate. Actually, balagtasan po. And it's an old Filipino art of public speaking. Ayan. So, gustong-gusto ko pong mapanood ito. Ito ay from high school students daw po. And I don't have any background dahil po pinapanood po natin ito ng first time sa atin pong palabas. Sa konting background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa Iligan. Ako din po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Kalaban ko Lasal at FEU. Ako rin po ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. So, ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let's watch this video together. Let's go. Una sa lahat, ako muna ay babati. Magandang hapon sa iyo mga Pinipining Monzalins. Magandang hapon mga kaklase. Nandito po kami sa inyong harapan upang itanghal ang aming balagtasan. Ako nga po pala ang lakandiwa na si Princess Jane. Paksa natin, tanong ay napakarami. Pag-aaral nga ba mas matindi o pag-ibig, halina't makiintindi? Sa paksang ito, kayo ay sisigla. Aral o pagsinta, ano nga ba ang mauna? Ang maglalaban ay makikilala niyo na. Sa aking kanan, may isang dalagita, babaeng may delikadesa. Siya si Rainy. At edukasyon ang pinapanigin niya. Mapagpalang araw, madlanan narito, Rainy ang ngalan na nasa harapan niyo. Ako ang siyang mapagkatotoo kung ano bang dapat ang siyang layunin ng tao. At sa kanan naman ay si Genevieve Velan. Sa pag-ibig, siya ay naninindigan. Akong nakatindig sa inyong harapan, ang pag-ibig na siyang aking inalaban. Ibabandera at ipapangalandakan, ako si Genevieve Velan, pagsintay aking tangan. Okay. So far, I'm enjoying it mga ka-U3. Siya nga po pala, no, sa mga new viewers po natin, sana po wag po kayong mainis o magalit dahil pinopause po talaga natin. Ito po kasi ay reaction video po. At nakakalimutan ko syempre pag hindi ko po na-mention po sa inyo dahil I'm also watching it for the first time. Pero pansinin nyo naman, nako, napaka-interesting debate. Ang lakandiwa po, no, konting background po, yan po yung parang moderator. At sa balagtasan nga po, siya yung importanteng tagapamagitan ng dalawa. At tandaan nyo rin, dahil lahat po per measure, ito po ay sa paraan po ng parang pagtula yung kanila pong pagsasalita. So napansin niyo po may measure, may rhyme, no? Especially end rhyme, yun po yung tawag po natin. Dito sa kanila so far, so ang topic po pala dito ay pag-ibig at pag-aaral. Ano ang mas higit? Pero ang sinabi kasi dito ni Rainy, yung first speaker, itong nasa kaliwa kanina, sinabi niya na ang layunin daw ng tao, yun nga is pag-aaral. O siguro ang gusto niya sabihin dito is priority, Tandaan po natin sa isang typical na normal debate, it doesn't always apply to balagtasan, of course. Ang ginagawa po natin is we have to set the parameters. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan po na exact yung mga definition of terms sa debate. Kunwari, pag sinabi mong pag-ibig, anong eksakto na pag-ibig ang tinutukoy mo? Pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa sintang minamahal, ayan. Ganun po yung style po natin, Kaya kung napansin niyo po sa mga old reaction videos natin, we really place importance on the definition. Kasi dyan po yung term namin na pagsaset ng parameters sa umpisa po ng debate. Pero dahil ito ay balagtasan, so we can do away with that. I think dahil high school naman yung setting nito, so kumbaga, ano ang ipaprioritize ng isang estudyante siguro? Ang kanyang love life, which is, it could be her future or his future. O, technically, ang future naman na para sa kanyang sariling economic situation, which is ang pag-aaral at pag-focus sa kanyang student life. Pag-isipang mabuti ang papaligan. Atin na pong simulan ang balagtasan.
Ako'y sumasang-ayon sa pag-aaral. Tuyunahin muna na walang sagabal. Ikaw na kalaban ko, humahanda-handa na. Mga nakwiran daw sa pag-ibig na sinta. Huwag magkumpiyansa o aking katunggali. Dahil mas tiyak na ako ang magwawagi. Umpisa pa lang, labay, tumitindi na. Teka, sandali lang, teka muna. Sino ba sa kanila ang mas nakahihigit? Maigi siguro kung kayo'y umulit. Ngayon, kinakailangan ang talino dahil sabi nila, aral muna bago ang puso. Nang sa gayo'y walang kalawang ang iyong utak. Puso'y malaman, pag-ibig di mabiyak. Til paano mo malaman ang kahulugan kung pag-ibig ang tumatakbo sa isipan? Kung walang tunog, di maintindihan. Pag-ibig ang siyang unang inaaralan. Kung ikaw ay walang pinag-aralan, saan mapupunta ang iyong kinabukasan? Wala namang masama kung puso ang pinag-uusapan. Dahil sabi nila, darating at darating yan. Let's go. Okay, before that, so mga ka-U3, I want you first to pay attention sa body language, no? Sa ano bang tawag natin? Kinesics. Sa English, kinesics. So, tinan niyo po, ang sa side ng pag-ibig. I'm very interested as well, kung titinan po natin, ang kanyang damit, no? So, eto, talagang estudyante with full ID. Meron bang dalang props, no, na book? I like it. Kumbaga, pinangatawanan talaga nila yung kanilang mga sinasabi, at least sa visuals pa lang, makikita mo na. And sa right side naman po, mga ka-U3, ayan, nakadamit din siya ng hindi pang uniform. And tandaan nyo po, kapag kayo po ay nakaganyan po ng inyong arms, nakakross yung mga arms nyo, that's being defensive sa body language reading po natin. Nakalimutan kanina, medyo nag-stumble itong ating lakandiwa dahil ito po pala ay scripted. Pero tandaan po natin, mga ka-U3, we have a very rich oral, spontaneous tradition, mga ka-U3. Ito pong balagtasan, I believe, yung sa schools po natin, of course, it's scripted na po, memorized na po. But what I know in the past, mga ka-U3, it is off the top, hindi po scripted yan dati, no? Pero syempre ito, dahil ito ay school activity, I'm guessing, memorize na po siya. Pero nung unang panahon, ito po talaga ay spontaneous. Katulad po yan ng rich tradition sa Cebuano ng balak, no? Balak sa Cebuano. And sa Hiligay noon, sa Ilonggo, binalaybay. Ayun, binalaybay. Di na lang. Kung ang inspirasyon ang siyang hanap natin, ating pamilya ang pagtuunan ng pansin. Dahil dito sa labanan, pagkakatadaan sana. Dahil sa panahon to, anong mas paihilalin ba? Puso sa buhay ay dapat nang mauna. Dahil nang namulat ang iyong mga mata na gisna ng pagmamahal ng ina. Kaya habang maagay, pairalin na. Paghirang sa aking buhay ay pipiliin. Wala may talino'y iibig pa rin. Sang katutak man ang tumutungkol sa akin, ngunit ako'y mananay at nalaban pa din. Sinong pilosopo ang tutol sa pag-ibig? At sinong henyo'y dihilyan sa sapit? Sa pag-ibig mas talino'y makinig at isipay pagsintay matarik. Sa pag-ibig, buhay natin umaagos dahil hindi tayo'y nilikha ng Diyos. Kaya marapat lang na ako ang inyong panigan na siyang liyag ng aking paninindigan. Hanggang tayong lahat ay may mga puso, hindi mawawala ang salitang pag-ibig. Alam natin tayo'y sasapit dyan at ang ating gagawin ay maghintay pa rin. Atin din namang nababalitaan na kay daming insidenteng kaganapan, dulot ng hindi pagkakaintindihan, sanhi na di alam ang pagmamahalan. Til paano nga kayong magmamahalan kung hindi alam ang tunay na kahulugan? Ikaw na kalaban ko na balik sa pag-ibig, sa iyo nga ang puso'y nananaig. Ngunit, utak pa rin ang magtuturo kung ano ang susundin ng puso. Kung di makalinis, ikayong bibigin. Kaya mo ang iyong susubat sa akin. Kung
ano ang tarik kung sa kanya wala at walang iibig? Kung hindi pagbigyan ng hindi man ang puso, pagsisisi ang matatamo sa dulo. Sa'yo at sa'yo'y aking ipapaloko sa buhay kung masyadong hipokrito. Natatawa. Yun ang mga ka-youth yun. Nakakatawa minsan yung mga ganito pong sitwasyon. And I remember my high school days kapag syempre seryosong-seryoso dahil graded na activity. Yung mga kolokoy natin, mga classmate minsan ng mga lalaki, usually, pinapatawa yung mga nagpa-perform. But yun nga, nakikita ko dito. It is really reminiscent of my childhood. But anyway, mga ka-youth 3, ito yung problema minsan sa mga debate kapag hindi na-set yung parameter nga na sinasabi ko po kanina. Tinan mo minsan, yung doon po sa side ng pag-ibig, nagde-deviate siya into love of parents. So, parang hindi mo makita yung clear clash. And yung sa kabila naman sa pro pag-aaral naman, sinasabi niyo naman na ang utak na naman daw ang dapat doon na pairalin. Kasi kung sasabihin mong utak ang pairalin, parang doon na naman siya sa idea na hindi na pag-aaral versus pag-ibig, kundi utak no ang pairalin kaysa sa puso. Yung mga typical po natin ng mga debate, ano po. So, could have been better if there was a clash. Sa mga viewers po natin na baguhan, ano po ba yung clash? So, ang clash po ay ang pababangga-bangga ng argumento na direct confrontation kumbaga, no? So, hindi siya nagkakaroon ng clash so far. We are on around the 6th or 8th minute pa lang yata ito. So, yun po ang issue dito para sa akin. Mas maganda sana na yung arguments, kumbaga talagang sagutan dapat. Imbis na parang kumbaga nagde-deviate siya ng bahagya sa kanilang sagutan. Mukhang ang labay mas lalong iinit. Sandali, ako muna'y sisingit. Sa inyong dalawa, ako'y papagitna. Hayaan ko muna, ako'y magsalita. At muli si Rini po ay bigyang daan nang marinig ang kanyang pangangatwid. Babae, kung walang pinag-aralan, may ibig ba sa'yo? Kung meron man, may sa edukasyon na maisasabay mo. Ba't di na lang mahalin ng pamilya na siyang obligasyon natin muna? Di ko sinasabi na bawal kang umibig. At mas lalong magiging matandang dalaga sa sinasabi mong di kailangan ang propesyon. Ako'y di sasang-ayon doon. Dahil kung mahal mo ang isang tao, isipin ang kinabukasan nito. At mas ipinturahan mo ang kalawang sa likod nito, di magtatagal. Ayan na naman, babanat na si Genevieve Relan. Buksan ang tenga, siya'y ating pakinggan. Ang mga wika mo'y nagkaaribadbad. Sa iyong damdamin ika'y talipantas. Sa klase ko'y psychology, hindi ba? Inaaral dito ang damdamin pagsinta. Kabilang na dito ang Turante, Laura, Romeo, Juliet, at Ibong Adarna. Kung hindi mo ito alam, isa kang bobo, tapalasak, alimughang tao. Wala akong mararating, prinsipyo madalas. Pagbubulang mo sa akin ay talibas. Sinasabi ko'y bawang katotohanan lamang. Sa lungatin mo nga hindi mo mapapalitan. Hindi ko sinasabing huwag nang mag-aral. Sa akin lang naman, ang pagmamahal huwag itapon sa pagkapropesyonal at matawag ang sariling isang hangal. Sa pag-aaral, kailangan papel at ballpen. Di kailangan ng tsokolate at rosas. Kung wala kang prinsipyo, walang ibig sa'yo. At wika ko ba'y pawing kasinungalingan? Di ko sinasabi na bawal kang umibig. At di ko sinasabi na dito pairalim. Sinasabi ko ito'y muna'y aralin. At di ko sinasalungat ang araling Romantic Laura, Romeo, Juliet, at Ibong Adarna. Hindi ba't pinag-aralan muna nila, inunawat, sinuri, tsaka pinakita? Ang pagiging profesional ay mahalaga pagka iniisip binabukas ang sinta. Tsaka malaman ang kahulugan kung sigaw ng puso mong pagmamahala. Okay, ang ganda ng punto na yon. Kumbaga sa hip-hop na debate, ang tawag natin bars, di ba? Bars. So far sa cadence, makikita natin na maganda yung kanilang pacing on how they say it. I really like it. Talagang tulang-tula and I appreciate that. And hindi po madali ito pag may memorize po ng mga linyang ganito. Lalong-lalo na po pag hindi po Tagalog ang first language. And I could see a little bit of accent here but it doesn't matter to me honestly. Ano ngayon kung ang pagsabing po ay naging pontahan? That's totally
fine. It's just an accent, but it doesn't diminish the fact that it is still understandable. Kaya para sa akin po yung mga puntong Bisaya, puntong Ilocano, that's totally fine. That should be accepted. So hindi po dapat yan tawanan in my opinion. But anyway mga kayuti, going back, I really like it in this part, sa middle part ng kanilang debate na kung saan mas magbigay sila ng konkretong argumentasyon. So sinasabi nga ng isa dito patungkol sa pag-ibig na hindi niyo naman sinasabi na wag nang mag-aral. Yan, yung phrase na yan, napaka-importante po yan mga kayuti sa argumentation. Kumbaga, isang technique po yan mga kayuti na pwede po kasi na in part, a-agree ka po sa sinasabi ng kabila. Kumbaga, bigyan mo din ng credence at saka ng value yung sinabi niya. Kumbaga, sinasabi dito, hindi naman masama na mag-aral tayo. Hindi ko naman sinasabi o pinipigilan na wag na tayong mag-aral talaga kapag tayo ay nasa relationship, something like that. So, maganda pong technique yan. And actually, kung napansin niyo rin po, on the other hand, na-mention niya rin dun po sa yung pro pag-aaral, sinasabi niya na hindi naman porket nag-aaral, kinakailangan isang tabi mo na yan totally yung iyong emotion, yung inyong puso, something like that. So, very nice, no? Very nice po na nagagamit po yung mga importante po na mga persuasive skills po na tinatawag natin. Ako isang ehemplo ng makaral na umibig subalit nagsikap. Ako rin lamang ay isa sa patunay na sa halip na diligaw ay umuunlad. Kung hindi pagbigyan ng kundi man ang puso, pagsisisyang matatamo sa dulo. Nice. Sa iyo at sa iyo aking papanuto sa buhay, huwag masyadong hipokrito. Minsan lang sa pagkabata na di dalas na may balik sa anong sikap. Walang kalawang na hindi nagtatanggal. Pinturahan ng malito ang panibagong kulay. Kung pag-aaral lamang ito ay boring, umibig na lang kaysa magkusari. Naku naman, ako'y kinakabahan na. Mas uminit yata ang labanan nila. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Tayo na po at bumalik sa kanila. Sandali lang. Genevieve, Rainy, kayo ay kumalma. Matalo man ay di dapat tumuha. Hinay-hinay lang sa mga sinasagot. At sa huli, baka kayo'y magpapang-abot. Bawat salita niyo'y may talinhaga. Kaya pati ako ay napapahanga. Huwag kaligtaan, kayo ay magkalaban. Hala, sige, tuloy po ang balagtasan. Kung walang laman ang iyong utak, anong magagawa mo? Anong obligasyon ang maibibigay mo? At huwag sasabihin sa akin ito. At kung matalino ka at titulado, at kung magaling ka at kung magaling ka at titulado, mayroong iibig sa'yo. At huwag sasabihin boring ang pag-aaral dahil sa pag-ibig, sa huli ay sampal. Mas mainam ang mag-aral at umibig. Sabay liligaya, sabay mangarap, sabay liligaya. Tagumpay ay magkasamang maabot at sa dulo ng lahat ang pagtatapos. Di ba kayo sarang pakinggan? Walang iwanan, magkasamang tutunghay. Nanilakad sa karunungan ng sabay at hawak kamay. Mas Wow! Okay, before that, okay. Oy, ang ganda nung ang gandang style nung ginawa dito, yung nasa right side natin, no? Napansin niyo po ba yung kanyang ay? Ayan. So, sa pag-rarap, sa pagtutula, makikita niyo po yung tinatawag natin na assonance, So, yan multisyllabic. Ayan, pakinggan natin yung ay niya. Binalik po natin saglit. Pakinggan niyo yung ay. pakinggan, walang iwanan, magkasamang tutunghay. Nanilakad sa karunungan ng sabay at hawak kamay. Mas mainam na mag-aral mag-isa kaysa dalawa rin ang iyong problema. Paano Nice. kung ang iniibig mo ay hindi pala seryoso? Alam mo, sa panahon ko, marami nang manloko. At kailangan pa ba talaga may kasama sa paglalakbay? Paano kung madapa siya? Madapa rin ang iyong buhay. Oh. Ba't di na lang magkaroon ng sariling tulay? Alam kung kailan may walang batas na bawal ibig. Dahil sa pag-ibig, sa buhay ay darating. At masasabi mong sa huli ay kayo ang magkapiling. Ikaw may edukada, socialista at may narating ng Diyos at lakarosa. Magaling ka may wala na ng kapareha. Walang nanligaw at tatandang dala
dalaga. Kung ako ay edukada, sosyalista at glamorosa, mayroong Glamorosa. iibig sa akin sinta. At kung magaling ka, mayroon at mayroong kapariha. At huwag sasabihin tatandang dalaga. You can do it. You can do it. Kung madadapa lang rin ang aking liyag, aking itatayo sa paglalupaypay. Hindi hahayaang masudsok ang aking hirap na nagtayo sa aming liwasang pangarap. Hoy, Shrek na Ground, huwag masyadong atrabida. Kung ako'y nagtataka, nagsasalita at halimaw sa panga. so, so that escalated very quickly. Sabi niya, hoy, Shrek na brown. Grabe ka naman, Shrek na brown. Pero, well, this is funny. Funny in the sense because they included yung tinatawag po natin na pop culture references. Ano po, I have never imagined they would do that. Kasi typically po sa balagtasan, so ginagamit natin yung, kumbaga, mas malalim na Tagalog. Ano po. So that really caught me off guard. So hindi ako na-expect na gagamitin yung pelikulang Shrek, no? Which is an animated show, mga ka-youthie. Ano po. Pero anyway, itong parte ng ganitong pag-atake, ang tawag po nito, at lagi po natin itong sinasabi sa iba nating mga video reactions, ad hominem. Ito yung imbes na pagtira sa kung ano yung mensahe, ang tinitira ang mensahero, yung person, himself or herself. Ay sus, Marianong gapon, di kaya ka nila pinakain ng taon. Alin ko nagsapit-sapit din, baka ikay liba rin ang hangin. Careful ka lang sa daan, baka puto mo'y magkalasan. Kaed, Samuel, ikaw ba yan? O Juanito? At pariho ng sarag na yan? Juan de la Cruz, kailangan kita. May aswang dito yata. Madlang people, hindi ba kayo nabigla? Nakawala ang tiyonggo na to. Halina, ibalik natin sa zoo. Nako, Marianong lang mo, mahabag ka naman. Bakit may kalasay na nakatayo sa aking harapan? Bulos na lahat, dilat ang mata. Ako'y nagtatanong, bakit nabuhay ka pa? Ang tunggali ay hindi lang magpapanunto. Tila rin bombang atomikong sasabog. Sino ba talaga sa kanila ang mas matindi? Palakpak nyo ang siyang magsasabi. Sino ba ang kay Rainy pumapani? Maaari bang malakpak ng siya'y panalungit? Sino rin ang kay Genevieve ay bumibilib? Genevieve Rainey. Madami din. Talagang napakagaling ng dalawa. Ngunit, patas ang hatol ng madla. Walang mintis, kanan man o kaliwa. Ito'y di natin may pagkakaida. Maaari ba kayong magkamay upang mapakita na ang patas na labanan ay tunay? Ating isasarado ang intabladong sunog sa gitna ng lahat ng pagpapasabog. Maraming salamat sa mga nakinig. Tapos na po ang talas ng bibig. Wow! Very nice, girls. Good job. Wow! Hindi po madali ang mag-memorize ng script na ganyan po kahaba, ano. So, mga ka-U3, I could relate to this dahil nung ako po ay nag-perform, yun naman po ay isang contest sa parang Filipino event or something sa school. And I remember, nakalimutan ko po yung linya ko sa tula. And lahat po nakakarinig. So, even my teacher, my teacher took a swipe. Grabe naman yung teacher ko na yun. Second year ako nun eh. Sa klase, parang kinantsawan niya ako. But anyway, mga ka-U3, like what I said, it takes a lot of effort to memorize yung mga script po ng mga ganito. Kasi I can understand and I can pick up na it's not their native language and that's totally fine. Mas lalong challenging kapag hindi mo first language yung minememorize mo, di ba? Nakita niyo naman yung sukat ng kanilang mga rhymes at ito ay napakaganda sa ating
aking mga tenga ang kanilang sinasabi. But anyway, in general, the debate, kasi Balagtasan naturally is a debate, it was great. I would say, yeah, it's fairly equal as to yung performance nilang dalawa. Pero hindi na natin titinan gaano on the subject matter kasi nga, kumbaga more liberal in our adjudication sa atin pong pagbibigay ng paghukom dahil ito naman ay hindi competition. I think it's more like a performance, no, para sa crowd. And we get to appreciate this old Filipino art form. And syempre, it's about pag-ibig din. Ako, nung nasa college ako, so I was in a relationship for many years, actually. And it was challenging, to say the least, kasi kinakailangan mong i-balance, di ba po? Pero, the good thing there is, hindi kumbaga ako umalis sa goal ko na makatapos ng tama, na nasa tamang oras at panahon. So, yun po yung nangyari sa akin. And I think it could be done kung ikaw naman ay mahusay na mag-multitask. Kasi, yun nga, that time when you are in a serious relationship, you'll be looking into your future too. So, hindi lang naman yung future mo pag-establish ng iyong sarili sa career mo, kundi that also includes a more serious, committed, and hopefully, of course, towards marriage. Unless na lang kung yung tinutukoy mo na pag-ibig ay fling lamang o bugso lamang ng damdamin. Pero it's interesting as always for me to have these kinds of showcase ng ating mga oral traditions dahil napaka-importante po nito sa ating pong kultura. In the modern time, nakita natin na ginawa yun ng debate na ito or ng balagtasan na ito na naglagay sila ng mga modern or current na mga references katulad nga ng pelikulang Shrek at iba pa. So gumamit siya ng words na madlang people, di ba? Which is talaga namang dapat madlang bayan yan or mga madla, no, sa Tagalog. But anyway, mga ka-U3, I hope you like these kinds of content sa U3 na ginagawa po natin. And please don't forget to subscribe kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe. Meron po tayong video dito, meron din po tayong video dito. Maraming salamat po sa inyo and sa buong February po, we will try our best to incorporate the theme of love dahil ito po ay Valentine's quote-unquote, Valentine's Day sa 14th. So maraming salamat po sa inyong panonood. I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!